umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. 2025 proposed national budget, prioridad na talakayin sa third session ng 19th Congress ngayong darating na Hulyo. Meralco magpapatupad ng 1 peso and 96 centavos per kilowatt hour na bawas singil sa kuryente. Naunang dagdag singil, binawi. At nasa 100 milyong pisong halaga ng smuggled frozen agricultural products nasabat sa Kawit, Cavite. Prioridad sa third regular session ng 19th Congress ang 2025 proposed national budget ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala, nagpapatuloy naman ang negosasyon ng Kamara at Senado kaugnay ng panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nakatakda ng mag-umpisa ang ikatlong regular session ng Kongreso sa Hulyo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, prioridad ng Kongreso sa pagbubukas ng panibagong sesyon ang pagdinig sa 2025 proposed national budget ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag matapos nasaksihan ang pamamahagi ng Department of Labor and Employment o DOLE ng ayudang pinansyal sa ilalim ng tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad sa Chaong, Quezon noong nakalipas na linggo. Ay siyempre naman yung budget kasi pagkatapos ng SONA, isusumiti na naman yung budget sa year 2025. Kaya doon na lang yung kasunduan na lang ang pinag-uusapan natin ng House of Senate. Yun ang pinakamabigat at pinakamalaking legislation po. Nasa 6.2 trillion pesos ang halaga ng proposed national budget ng PBBM administration para sa taong 2025 ayon sa Development Budget Coordination Committee o DBCC. 21.4% ito sa Gross Domestic Product o GDP at 7.5% na mas mataas sa 2024 national budget. Samantala, inihayag din ng liderato ng Kamara na malapit nang matapos ang negosasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Pangunahing tampok sa panukala ang bigyang muli ng otoridad ang National Food Authority o NFA na makabili at makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Gayon din ang pataasin ng halaga ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong nakalaan upang tulungan ang mga magsasakang Pilipino. Ongoing po at saka mukhang nagkakasunduan na ang House at yung Senate at mukhang malapit na matatapos nila makakaroon tayo ng magandang resolution. Naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang proposed RTL amendment sa Kamara sa ilalim ng House Bill No. 10381. Naitransmit na rin ito sa Senado. Napag-usapan ang proposed RTL amendments nang magharap sa kauna-unahang pagpupulong ni Speaker Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero noong nakalipas na Huwebes, June 13. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE ukol sa mga private employers na entitled sa double pay ang mga empleyado na magtatrabaho ngayong araw ng Lunes, June 17, Eid al-Adha. Nakasaad sa Labor Advisory No. 8 ang ahensya ng computation sa payment of wages at panuntunan para sa regular holiday. Pirmado ang nasabing abiso ni Labor and Employment Undersecretary Carmela Torres. Kung hindi papasok sa trabaho, 100% pa rin ng arawang sweldo ang ibibigay ng employer sa empleyado. At kung on-duty pa rin sa regular holiday, 200% ng daily wage ang ibabayad sa empleyado. Sa bisa ng Proclamation No. 579, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 17 bilang regular holiday bilang paggunita sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Pinabulaanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kumakalat na video sa TikTok kung saan nagbibigay umano ang kagawaran ng educational assistance sa mga mag-aaral sa buong bansa. Pinapayuhan ng kagawaran ng publiko na huwag magpapaloko sa naturang post.
Nilinaw din ng DSWD na hindi sila nanghihingi ng personal information online para sa aplikasyon ng educational assistance dahil labag ito sa Data Privacy Act. Hinihikayat ang lahat na i-report ang account ng Philippine Go Today sa TikTok na siyang nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa programa at serbisyo ng kagawaran, pati na rin ng ibang ahensya. Binawi ng Meralco ang nauna nitong anunsyo na nasa 64 na sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag singil sa kuryente ngayong Hunyo. Sa official statement ng Meralco ay inihayag nito na magpapatupad ang power distributor ng 1 peso and 96 centavos o halos 2 piso kada kilowatt-hour na bawas presyo ngayong buwan ng Hunyo. Katumbas ito ng 392 pesos na kabawasan sa bill ng kuryente para sa mga typical residential customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. 589 pesos naman ang mababawas kung 300 kilowatt-hour ang konsumo. 785 pesos sa 400 kilowatt-hour habang 981 pesos naman sa 500 kilowatt-hour consumption. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagpapatupad ng utay-utay na singil sa generation cost mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Alinsunod dito sa kakalabas lang na utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa lahat ng power distributors na gawing staggered collection sa WESM purchases kabilang na ang supply na binili para sa buwan ng Mayo. Hahatiin ito sa 4 na buwang installment simula ngayong buwan hanggang September 2024 bill, kaya asahan ang mataas na generation charge sa mga susunod na buwan ayon sa Meralco. Nagbabala ang Department of Agriculture sa mga meat vendor na nagtitinda ng smuggled frozen products. Matapos masabat ng DA at Bureau of Customs ang nasa 100 million na halaga ng frozen meat at iba pang produkto na galing ng China at Hong Kong sa Cavite noong Biyernes. Narito ang report ni Harry Ilagan. Nasabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang nasa 100 milyong pisong halaga ng smuggled frozen agricultural product sa isang warehouse sa Kawit, Cavite noong Biyernes. Ito ay matapos ang ilang araw na surveillance ng DA at BOC. Nadiskubre ang daang-daang frozen pork, Peking duck at manok mula sa China at nakapangalan sa isang Chinese national. Nakumpiska rin ang kahong-kahong sangkap na pang shabu-shabu tulad ng dumpling, siomai at frozen meatballs. Ayon kay Asek de Mesa, hindi rehistrado sa National Meat Inspection Service ang nasabing cold storage at warehouse. In violation ito ng Republic Act 10611, yung ating Food Safety Act. Delikado ito kung ilalabas sa merkado at nagkaroon na naman ng initial na pag-usisa ang NMIS at nalaman na unfit for human consumption yung karamihan dito sa mga nakumpiska. Binigyan lamang ng 15 araw ang may-ari upang magpaliwanag. Maaari niyang harapin ang mga kasong paglabag sa Food Safety Act at economic sabotage sa ilalim ng anti-agricultural law. Sisirain naman ang nakumpiskang mga illegal na produkto. Samantala, nagbabala naman ang Department of Agriculture sa mga meat vendor na magtitinda ng smuggled frozen. Magsisilbi ito na warning sa mga gustong gumawa ng ganitong maling gawain na mahuhuli at mahuhuli sa pakikipagtulungan ng mga sangay ng ating pamahalaan, ng DA, ng Customs, ng Coast Guard. Samantala, nagbabala naman ang Department of Agriculture sa mga meat vendor na magtitinda ng smuggled frozen product. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi prioridad ng bagong talagang pinuno ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III ang paghuli kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Ayon kay Torre, fully aware siya sa kinakaharap ng issue ng PNP sa rehiyon pero hinihintay pa niya ang specific order mula sa PNP headquarters. Narito ang report ni Lalaine Moreno.
Formal nang umupo bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pinalitan ni Torre si Police Brigadier General Aligre Martinez na kasama sa 15 pulis na tinanggal sa pwesto. Paraan ang nasabing hakbang para mabigyang daan ang investigasyon sa kontrobersyal na pagsisilbi ng warrant of arrest sa leader ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Apollo Kibuloy sa 5 properties nito sa Davao noong Lunes, June 10. Sa turnover ceremony na ginanap kahapon June 16 sa Davao City, sinabi ni Torre na alam nito ang mga isyong kanyang haharapin, kabilang narito ang paghahanap kay Kibuloy at sa 5 pang kapwa niya akusado. Pero sa ngayon, pangunahing prioridad niya bilang bagong Regional Director ng PRO 11 ay ang peace and order, control crimes at law enforcement. Anya, hinihintay pa nito ang special order mula sa headquarters ng pambansang pulisya. Hindi yan ang primary mission ko, kaya hindi yan ang magiging center ng focus ko ngayon sa ngayon. Ha? Dahil there's a national headquarters that's still looking on that. I'll wait for the specific orders na. I'll wait for the specific instructions. But right now, ang sabi ko sa inyo, PNP mission muna. Handa naman itong harapin ang mga kasong isasampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga pulis na may kinalaman sa paglusob sa mga compound ng KOJC Group. Ilan naman sa mga proyekto na plano niyang ipatupad sa Davao City ang 3-minute response time. Ito ang programa ng PNP kung saan sa loob ng 3 minuto magre-responde ang mga pulis sa anumang reported crime sa mga residente gamit ang mobile application. Samantala, tiningnan din ni Torre ang moral ng mga pulis, lalo na ang tinanggal sa kanilang pwesto. I'll look into it and let's see what I can do to ensure that the morale of the people here will be on the level na they will still be happy working for the Philippine National Police. Kabilang si Police Brigadier General Nicolas Torre III sa PNPA tagapaglunsad class 1993 at dating Director ng PNP Communications and Electronic Services at Quezon City Police District at former DRDO ng National Capital Region Police Office o NCRPO at Police Regional Office ng Mimaropa Region. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang dumating mamayang tanghali ang 21 Filipino seafarers na nailigtas mula sa inataking bulk carrier na MV Tutor sa Red Sea noong nakaraang Lunes. Ayon sa pahayag ng Department of Migrant Workers o DMW, dumating sa Port of Manama sa Bahrain ang mga nailigtas na tripulante noong Sabado sakay ng isang United States Navy ship. Sinalubong ni Philippine Ambassador to Bahrain Ann Halando On Luis ang mga Pilipinong marino. Isinailalim rin sa stress debriefing at medical check-up ang mga ito. Samantala, matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabili sa repatriation, inaasahan din darating ngayong araw ang 3 Pilipinong nasawi sa sunog sa isang apartment building sa Al Mangaf, Kuwait. Kasalukuyang iniimbestigahan ang pagbagsak ng Southwest Flight 2876 sa karagatan malapit sa isang Hawaiian island noong nakaraang buwan. Para sa detalye may live report si Noel Poliarco. Noel, good morning. Yes, good morning Kuya at good morning Celine. Iniimbestigahan ngayon ng Federal Aviation Administration o FAA ang pagbagsak ng Southwest Flight 2786 sa karagatan malapit sa isang isla sa Hawaiian noong April 11. Kasunod ng nasabing hakbang na lumabas na ulat na nagpadala ng memorandum ang Southwest sa mga piloto patungkol sa insidente. Base sa memo, ang mga piloto sa eroplano ay nagdesisyon na i-abort ang landing dahil sa sama ng panahon. Ayon sa flight tracking galing sa ADB-S Exchange, bumaba ang eroplano na may bilis na 4,000 feet per minute at umabot sa 400 feet na lapit sa karagatan bago lumipad pataas. Ang nasabing flight ay inter-island hop mula Honolulu Airport papunta sa Kawa. At yan muna ang latest mula rito sa Edmonton, Canada. Balik sa inyo, Celine. Maraming salamat, Noel Poliarco. Pinalilikas ang mga residente sa Gorman sa hilaga ng Los Angeles dahil sa
nangyayaring brush fire na tumutupok na sa halos 11,000 hektarya nitong linggo ng umaga, oras sa Estados Unidos. Ayon sa CAL FIRE, sumiklab ang sunog bago mag-alas 2 ng hapon malapit sa southbound ng 5 Freeway at Gorman Road. Umaga nitong linggo sa United States, tinatayang umabot na sa 10,500 hectares ang sunog na mahigit doble sa naunang ulat banda ng gabi noong Sabado. Nagbabanta sa mga kalapit na gusali at nagdulot ng paglikas ng humigit kumulang 1,200 na tao mula sa Hungary Valley sa State Vehicular Recreation Area ang nasabing sunog kung saan pansamantala ring isinara ang Pyramid Lake. Naglabas na ng evacuation warning sa mga lugar sa timog ng Pyramid Lake sa pagitan ng Old Ridge Route at Luck County Line kabilang ang Paradise Ranch Estates. Ayon sa Public Information Officer ng LA County Fire, humigit kumulang 1,200 na residente ang nailikas mula sa Hungary Valley Campsite hanggang alas 7 ng gabi. Naganap ang sunog habang ang Southland ay humaharap sa pagtaas ng hangin na nagbibigay ng hamon sa mga bumbero dahil umabot sa 20 miles per hour ang mga pagbugso ng hangin noong gabi ng Sabado nang magsimula ang sunog. Batay sa forecast ng mga eksperto, mananatiling steady ang mga hangin sa paligid ng 40 miles per hour hanggang Linggo. Umani ng iba't ibang batikos mula sa publiko ang 250 pesos na congestion fee na sisingilin sa mga pribadong sasakyan at bisita na papasok sa Central Business District ng Baguio City. Nilinaw naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na suhestyon lamang ng lokal na pamahalaan ang nasabing bayarin. Narito ang report ni Grace Doctolero. Problemado ang residenteng si Jesus Ambi na bumabiyahe sa Central Business District ng lungsod ng Baguio araw-araw. Pinangangambahan nito ang magiging epekto kung sakaling ipatupad ang mungkahing 250 congestion fee na sisingilin sa mga pribadong sasakyan at bisita na papasok sa Central Business District. Ayon sa kanya, bawas na naman ito sa kanyang kita. Yung nga yung mahirap katulad ko palagi akong pumupunta dito, tunggal pasok ko 250. Hindi sana, wag na lang sana. Ang turistang si Mike Kanda nakararanas din ng madalas ng sobrang haba ng pila ng mga sasakyan sa mga parking places sa lungsod. Madalas inaabot sila ng 30 hanggang 1 oras bago makapag-park, kaya't hindi rin daw siya pabor kung ganun pa rin ang ma-experience nila tuwing bibisita sa summer capital ng bansa. Dagdag pa na gastos po namin yun kasi sa parking pa lang po meron na pong bayad, tapos another payment pa po sa congestional fee po ng Baguio. So baka mag-iibang lugar na lang po pag gano'n. Kung ma-accommodate naman po kami ng ng maganda, kunyari sa parking, sa mga places na pwede namin tambayan, okay naman po kung nagagamit naman po yun sa ibang lugar, accommodation na maganda. Maging sa social media post ng Baguio City Public Information Office, maraming tumutol at bumatikos sa nasabing suwestyon. Paliwanag ni City Mayor Benjamin Magalong, ang 250 congestion fee para sa mga pribadong sasakyan at mga bisita na may sariling sasakyan na papasok sa Central Business District ay isang mungkahi lamang. Binigyang diin ni Mayor Magalong na hindi pa ito pinal at hindi pa ito ipatutupad dahil hihingin pa ang pananaw ng publiko at mga stakeholder at dadaan pa ito sa maraming proseso at pag-aaral. Inihayag ni Magalong na marami ang hindi nakaintindi sa unang impormasyon kung saan inakala ng ilan na maniningil na ang lokal na pamahalaan ng Baguio. Government is to advocate for citizens' participation. Kaya nga nagkakaroon ng several meetings, ine-explain lahat para marinig ng tao ano ba yung purpose. At hindi lang yung 250, this is just a proposal. Hindi pa final yan. Kaya nga tuloy-tuloy ang stakeholders engagement. Tiniyak ng alkalde na magbibigay sila ng iba pang option o mungkahi kung hindi ito magugustuhan ng publiko.
Bahagi ng proposed Smart Urban Mobility Project ang congestion fee na kasalukuyang pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan na may layuning mabawasan ang mahaba at mabigat na daloy ng trapiko sa City of Pines. Premature pa lang yung mga lumalabas na mga information. Magkakaroon pa ng series of engagement para lalo ma-explain sa tao. Ano ba yung buong component niyan? Kasi ang buong component niyan is unang-una yung artificial intelligence na traffic management. Diba? Second is yung parking management. Ipinapatupad na ang nasabing sistema sa iba't ibang bansa kabilang ng Singapore, London at New York bilang solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinunog na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA katuwang ang Philippine National Police ang mahigit sa 34 na milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Mindanao nitong June 14. Ayon sa PDEA, ang mga sinirang iligal na droga ay mula sa iba't ibang mga lugar sa rehiyon ng Davao Region, Socsargen at Caraga. Sa ginawang pagsusuri, naitala na 4,209 grams dito ay methamphetamine hydrochloride o shabu, habang nasa 47,600 grams naman ay napag-alamang marijuana. Bago sinunog sa incinerator, nagsagawa muna ng drug testing ang PDEA chemist para mapatunayang ito ay totoong mga droga at hindi na ito muling mare-recycle at mapapakinabangan pa. Samantala, narito ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng bansa. Sa live footage sa EDSA Bagong Barrio, makikita po natin sa right side ng screen going to Monumento ay maluwag na maluwag po ang usad ng mga sasakyan. Samantala, sa left side naman ng ating screen going to Balintawak, same po mga kasangbahay, maluwag din po ang usad ng mga sasakyan. Tingnan naman natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Makikita po natin dito sa Balintawak Toll Plaza. Both sides mga kasangbahay ay magaan po ang daloy ng mga sasakyan. Gayon din sa mga RFID lanes at sa cash lanes. Sa Mapulang Lupa sa Valenzuela, both sides mga kasangbahay ay pareho pong maluwag ang usad ng mga sasakyan. Sa Mindanao Toll Plaza, gayon din po, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa May Kawayan Interchange Bridge, makikita po natin on both sides ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman sa Bukawi Toll Plaza, going to Bulacan, maluwag din po ang daloy ng mga sasakyan, gayon din sa mga papunta ng Maynila. At sa San Fernando Interchange ay maluwag na maluwag din po ang daloy ng mga sasakyan. Sa Mega Q-Mart Quezon City naman tayo, makikita po natin on both sides ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan, although may kaunti or bahagyang pagbigat po sa mga pupunta sa may Pasay area, samantala sa pabalik naman po dito sa may Monumento, makikita po natin na maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman sa Commonwealth Avenue on both sides ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. At sa kuha ni Jimmy Cordillera sa Basak Service Road sa Cebu City, both lanes ay meron tayong light traffic sa mga papunta ng Pardo at Mambaling sa Cebu City. Sa kuha naman ni Lance Labaine sa General Luna Road sa San Mateo Rizal, maluwag po ang parehong lane papunta ng Montalban Rizal at Marikina City. At yan muna ang ating traffic update sa oras na ito. Sa
Sa pagdiriwang ng 108th Foundation Day anniversary ng Baguio City National High School, binigyang pagkilala ang members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue sa pakikiisa at patuloy na pagsuporta sa mga proyekto at programa ng paaralan. Narito ang report ni Grace Doctolero. Pagtulong sa kapwa at pagsasagawa ng free medical, dental, optical check-up, libreng pagkain, salamin at gamot ang handog sa mga mag-aaral, guro at mga residente na malapit sa Baguio City National High School. Nakapagsagawa nitong buwan ng Pebrero at Abril ngayong taon ang UNTV News and Rescue ng free training ng basic life support at first aid sa nasa 200 mag-aaral, guro at non-teaching personnel ng naturang paaralan. We are celebrating actually our 108th year anniversary of Baguio City National High School. And of course, this celebration, nakafocus po tayo sa mga awards, recognizing our partners, lahat po ng mga stakeholders na mga contribution sa ating eskwelahan. Isa ang MCGI at UNTV sa patuloy na nagbibigay ng suporta at tulong upang makabahagi sa magandang programa at proyekto ng paaralan para sa mga mag-aaral at mga guro kabilang ang komunidad na malapit sa paaralan. Kaya naman itong Biyernes, June 14, sa pagdiriwang ng ika-108 Foundation Anniversary ng Baguio City National High School, isa ang MCGI at UNTV sa mga grupo individual na binigyang pagkilala ng nasabing paaralan. Malaking pasasalamat po sa UNTV at saka sa MCGI. Actually po, at our own capacity, hindi po namin kayang puntuhan yung mga activities na kinakandak po ng UNTV, ng MCGI, kaya nakikipag-partner po tayo sa UNTV sa mga ginaganap po natin ng mga trainings, mga teachers, mga estudyante, lalong-lalo na yung mga basic life support na kinakailangan po na malaman itong mga ating mag-aaral at sa mga empleyado ng Baguio City High School. Para sa MCGI, ang pagtulong ay udyok ng pag-ibig sa kapwa na tinuturo sa samahan, kung saan sa sama-samang paggawa at pakikisa sa mga institusyon at paaralan, paraan ito para makaambag ng suporta para sa ikauunlad ng pamayanan. At salamat sa Diyos dahil tinuturuan po tayo ng Kuya Daniel na pag-ibig sa kapwa at magkawang-gawa, at dahil po dito nahahayag po yung mabubuting gawa po ng MCGI. Hindi lang po dito sa lugar ng Baguio, kundi lahat po ng lugar sa Pilipinas o sa buong mundo. Dahil sa dito po nahahayag po ang mabubuting paggawa ng Diyos sa atin. Gaya nga lang sabi ng Kuya Daniel, with or without recognition, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa natin ng mga free training para sa basic life support at first aid para mas makaabot o mas maraming tao ang maturuan sa larangan ng first aid para kung sakaling dumating yung sakuna, mas marami ng tao yung may kaalaman sa pagbibigay ng first aid. Bukod sa MCGI at UNTV, ilang mga guro sa nasabing paaralan na may 10 hanggang 30 taon nang nagsiserbisyo, volunteers, grupo, asosasyon, uniform personnel at ahensya ng gobyerno ang ginawaran ng Baguio City National High School dahil sa walang sawang pagpapakita ng suporta sa kanilang adhikain sa ikabubuti ng mga kabataan at kababayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lang safety riding ang na-develop sa mga rider na kumasa sa Manibela Challenge, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng puso para lingapin ang mga kababayan nating nangangailangan. Kahapon, nagtapos na ang kauna-unahang season ng Manibela Challenge kung saan nakakuha ng cash prizes ang mga motorcycle team na kanila namang idodonate sa mga chosen beneficiary. Narito ang report ni JP Nunez.
Isinagawa ng kahapon, June 16, ang awarding sa kauna-unahang Manibela Challenge na konseptong binuo ni Kuya Daniel Razon para ma-develop ang safety riding skills sa mga gumagamit ng motorsiklo. First place ang Ducati PH team na nakakuha ng 500,000 pesos. Second place ang Team Progressive na nakakuha ng 300,000 pesos. Third place ang Discar team na nakakuha ng 200,000 pesos. Habang ang Team Triumph at combined group ng Motorclide team at Triumph ay nakakuha ng 100,000 pesos at 50,000 pesos. Ang mga premyong nakuha ng kada team sa Manibela Challenge ay direktang mapupunta sa kanilang chosen beneficiary at lahat ng yan ay tax-free. Kaya naman hindi lang skills sa pagmumotorsiklo ang natutuhan ng mga rider, kundi pati na rin ang paglingap sa mga nangangailangan. Idodonate naman ng Ducati PH team ang kanilang napanalunan sa isang institusyon na tumutulong sa pagpapagamot sa mga batang lumalaban sa iba't ibang uri ng cancer. I'm very happy that what we do for fun was able to help some charities, which on our team we chose 2, Bahay Aruga and Black Nazarene. So we're happy na ang benefit nito, actually nag-enjoy na kami, tapos kung ano pa yung price, i-donate pa namin sa charity. Habang ang Progressive team naman ay planong dalhin ng personal ang tulong na nais nilang ibigay sa kanilang benepisyaryo na Home for the Aged sa Quezon City at Abandoned Children sa Bicol. Mga senior citizen, kawawa rin, hindi nabibigyan ng suporta, tapos pangalawa, hindi rin nabibisita ng mga mahal sa buhay. Siyempre tayo, may magulang din tayo, maparamdam din natin sa mga matatanda yung pag-aruga natin, maski pa paano. Yung mga bata din naman sa Bicol, yun din, gusto natin bigyan ng toys, ng mga pagkain, books. Ang Discar team ay tutulong sa mga matatanda na nangangailangan ng tungkod at wheelchair. Ang Team Triumph naman ay tutulong sa isang institusyon na sumusuporta sa mga kalalakihang may mental health condition. It's a group, yung advocacy nila that helps with men's mental health, yung they support yung sa prostate cancer, so anything about men's health. Ayon naman sa founder at CEO ng Lingap Balen na benepisyaryo ng combined team ng Motorclide at Triumph, sobrang laking tulong na nang nakuha nilang 50,000 pesos para maipambili ng pagkain at gamot ng nililingap nilang mga matatanda at kabataan. The abandoned kids right now, and the senior citizens that I am taking care of right now are 3,800 in the whole nationwide. So maraming maitutulong itong naibigay sa amin ni Motorclide for continuing, no, or mapapalaki pa yung scope ng aming foundation. Lagi po kaming may component ng charity. Kaya po, kung inyong aalalahanin itong Manibela Challenge, alalahanin din po ninyo na ito isang charitable works na gagawin po namin through you. Kayo po kasi ang magbibigay dun sa mga beneficiary ng mga papanalunan ninyo. Sobrang natutuwa po ako kasi dahil sa initiative nyo na ito, alam ko po na mas marami pa tayong taong matutulungan dito sa ating community. At the same time, nakita nyo naman po yung samahan ng mga riders talagang nag-bond. Samantala sa individual female category naman, nasungkit ni Tasha Revabe ang first place mula sa Team Triumph. Second place naman ang 14-year-old motocross rider na si Shana Tamayo. At third place ang 15 years old na anak ni Manibela TV show co-host Alfred Watermax na si Jurella Sai Maximo. Hindi pa inaasahan so binigay ko lang yung best ko at saka lahat ng natutunan ko sa pagpa-practice. In-adapt ko lang during the race last Thursday. So thanks God naman, nakuha ko naman yung best time sa lahat ng lady rider na sumali. Quite satisfied din naman as being the youngest rider and it's my first time. I'm quite satisfied, pero I think I'm capable of doing more.
Actually po, hindi ko pa talaga inaasahan to since hindi naman po talaga ito yung inaasahan ko. Ang expect ko lang po is wala. Kasi gusto ko lang po talaga mag-enjoy and maka-experience ng mga bagong challenges. But I am so thankful kasi nakakuha ko ng 3rd place. Sa male category, first place ang Korean rider na si Woo Kyung-sun. Second place ang tinaguriang Willie King ng Pilipinas na si Kaloy Gaston. Habang third place naman ang rider at coach na si Sam Tamayo. Ang first place sa individual female category at individual male category ay parehong nakakuha ng 200,000 pesos at isang unit ng Triumph Scrambler 400X. Triumph Engineering or Motorcycles Engineering came up with Scrambler 400X, which is a more gentler bike for all road, on and off road terrain as well. Meron ding ilan sa mga rider ang nabigyan ng special awards. Si Shana Tamayo ay mayroong Emerging Rider Award bilang pinakabatang lumahok sa Manibela Challenge. Timeless Rider Award kay Ray Relativo bilang pinakamatandang lumahok sa edad na 60. Precision Rider Award kay Ebenezer Di Malanta mula sa Discar Team dahil sa kontroladong paggamit niya ng higit 1,000cc na motorsiklo. Pinarangalan naman bilang Rookie Rider of the Season Award si Benedict Galasan dahil 8 buwan pa lamang siyang gumagamit ng big bike bago sumabak sa 33 obstacles ng Manibela Challenge. At si Joanne Lu naman ay pinarangalan bilang Empowered Lady Rider of the Season. Ayon kay UNTV Manibela General Manager Jay Eusebio, masusundan pa ang season ng Manibela Challenge at handa pa ring sumali ang mga rider na bahagi ng unang season nito. Kasama kayo doon sa nagsimula itong kauna-unahang Manibela Challenge. Kaya ako po sinabi na kauna-unahan, pagkauna dapat merong kasunod. Well, looking forward to the next Manibela Challenge and I would love to join it. Baka mas marami pang team na sumali for the next Manibela Challenge and we are looking forward to the next challenge. Kung pwede nga sana, baka within the year, Manibela Season 2 dapat. Maraming salamat po. Congratulations. Kita-kita tayo sa susunod na Manibela Challenge. Check it out. Yeah! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Psalms chapter 37 verse 25 na nagsasabi, I have been young and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako'y naging bata, at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Not so good news po sa mga motorista dahil pagkatapos ng rollback last week, price hike naman ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 1 peso and 60 centavos to 1 peso and 80 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 70 hanggang 90 centimos naman ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang 1 peso and 80 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos naman ang inaasahang price hike sa kerosene. Kaya magpa-full tank na po kayo ngayong araw bago pa ipatupad ng oil price increase bukas. Ang laki na sa diesel. 2 pesos na yan. Kaya nga. Buti na lang ngayon kayo lalabas. Di ba ngayon kayo lalabas? Kailangan talaga gumala. Ngayon na kayo gumala kasi... Tayo pala. Ganyan naman yun. Kayo lang, hindi siya kasama. Kasama ako. Kasama naman. Hindi, pero at least kailangan makapagpa-full tank na nga bago dumating ang araw ng bukas. Lalo na dun sa mga pumapasada ng mga, yun yung talagang mga trabaho talaga, yung mga drivers din natin na nagba-boundary. Ang laki rin kasi ng
riders. nababawas dun sa kanilang di ba? Yan laki nung nababawas na dapat mauuwi na nila sa pamilya. Pero dahil pataas-taas yung mga presyo ng gasolina natin, medyo nababawasan yung may uuwi nila, di ba? Tapos magba-boundary pa sila. So, sa mga ganitong pagkakataon, maganda rin talaga nakaantabay din sila para updated sila kung magtataas ba or bababa yung presyo ng mga gasolina. At saka ibang mga gasolinan, hindi iba-ibang oras nila sa pag-adjust ng mga presyo nila. Yung iba, nag-a-adjust around 6 a.m. Yung iba, 12. Talaga pagpatak ng kinabukasan, iba na yung presyo. Kaya baka mamaya inaasahan nila, pagising na lang bukas ng umaga, alas 5, ganyan. Minsan kasi ako ganun na pagkagising bago pumunta dito, papagas ako, tapos nalaman ko wala na, nag-increase na. Mas maganda ngayon Monday na kasi usually Tuesday talaga nagpa-price increase. Kaya ngayon, kailangan talaga bantay tayo sa mga gas price kasi syempre bakasyon na ba talaga? Alam mo bakasyon yung iba. School, di ba? Maraming na. Nag-adjust na kasi talaga ng calendar yung iba din. Kaya baka may mga iba pupunta ng Baguio. Siguro nga, di ba kayo na nagbalita nga na magkakaroon ng, para may proposal na magkaroon ng fee sa Baguio. Kasi nga, daming pupunta. Kasi naalala ko pumunta kami, marami nga talagang maraming sasakyan talaga na. At saka kailan nabalitaan ko nga rin yung sobrang traffic dun sa may Marcos Highway yata, na sobrang dami talaga pupunta ng Baguio. Kung mapapaganda naman yung serbisyo, yung magiging kalagayan, yung may experience ng mga tao, siguro okay. Pero sana ganun nga yung mangyari. Kung wala rin naman talagang magbabago, kahit magbayad sila ng fee, maano talaga rin yun para sa mga turista. Ito naman, medyo nasad yung mga kasambahay natin sa balita ni Joshua. Pero good news naman po para sa mga Navoteño dahil dadayo po ang kadiwa ng Pangulo sa Navotas City ngayong araw, June 17 hanggang bukas, June 18. Open po ang Kadiwa Store mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Navotas Central Park. Malapit po yan sa Navotas Police Station. Sa Kadiwa, makasisiguro na sariwa at mas abot kaya ang mga produkto at nakatutulong pa tayo sa mga magsasaka, mangingisda at micro, small and medium enterprises. Paalala lamang po sa mga pupunta na walang available na bigas ngayon sa schedule ng Kadiwa ng Pangulo. Oo nga, medyo yung sa bigas hindi pa tayo nakakakuha ng medyo ganoon kamura sa panahon ngayon. Actually, talaga nag-export pa nga tayo. Kumbaga nag-i-import pa tayo ng mga bigas kasi nga minsan hindi na talaga sumasapat din yung supply natin ng bigas dito. Pero ganoon pa man, at least yung ibang mga pagkain naman natin, di ba? Makukuha din. Sigurado mas mura kasi kung wala na talagang masyadong mga middleman from magsasaka, diretso na talaga tayo sa mga tao talaga mismo, maibebenta na kagad natin sa mga palengke. Asahan natin mas mura yan na makukuha ng ating mga kasambahay. Kaya kung taga Navotas ka, mas maganda dito ka na bumili, alam mong sariwa, mas mura pa, di ba? Tsaka yun nga, di ba, yung mga paalala sa atin na mas maganda kung meron tayong mga eco-consume, yung mga whole foods talaga. Kasi doon, mas magiging maayos yung health natin, mas mababantayan. Tsaka mas mura Kaysa yung kakain tayo ng kakain sa labas or mag-order tayo ng mag-order ng mga pagkain sa kung saan-saan ng mga restaurants. Mas maganda ito, ma-practice yung skills natin ng pagluluto. Plus, di ba, nakakatulong tayo dun sa mga natin, mga mangingisda natin, mga magsasaka. Magandang suportahan natin yung mga ganito. Kaya yung quality usually ng mga ganito, ng mga goods galing sa mga ganitong klaseng mga mangingisda, mas maganda yung quality nila compared dun sa mga malalaking malaking tindahan. Kasi usually sila malalaking tindahan sila. So may mga storage sila. Usually yung first in nila, yun yung ibibenta muna nila. Hindi tulad sa mga ganito, yung yung inani nila kunya sa araw na yun or sa huli nila sa araw na yun, yun yung ibibenta nila, mas sariwa kung fresh. Alright, dito naman tayo. Atensyon naman po sa mga Makatizens. Kayo po ay inaanyayahan ng Pamahalaang Lungsod at ng Economic Enterprise Management Office sa gaganaping Consumer Bazaar. Isasagawa po ito bukas, June 18 mula 8 a.m. to 5 p.m. sa Makati City Hall, Quadrangle, Barangay Poblacion. Layon po ng programang ito na makapagbigay ng makatwiran at murang presyo ng mga dekalidad na
na produkto para sa publiko. Paalala naman po sa mga nais na pumunta dito na magdala ng sariling eco-friendly bags. Ayan. Maganda yung mga bazaar. Nakapunta na ba kayo sa mga bazaar? Oo. Actually, hindi ko siya nabalitaan. Nasa mall ka lang nung time na yun. Tapos biglang, ay may bazaar. Tapos mas mura nga yung mga bilihin. Mas mura. Tsaka maganda nga rin kasi na-feature nila. For example, may mga startup na mga business. Na-feature nila yung mga bago nilang produkto. Tsaka yun nga, yung quality rin. Kasi yung iba talaga dito, mga homemade, ganyan, mga handmade na mga produkto. So maganda na mga masuportahan natin to dyan sa Makati. So nakakatuwa kasi sa Makati, dyan sa Makati, around mga BGC, ganyan, marami silang mga bazaar. Dito, parang dito ko nakikita pagka meron ako sinesearch sa social media, dami nilang mga events na ganito. Doon ka talaga makakakita ng mga bagong produkto, bagong mga pagkain na pwede nating suporta. Saka kung nagbi-business ka, maganda na dito ka titingin, di ba? Para magkaroon ka ng mga ideas, paano ka rin magsisimula. Yan nga isa sa mga goal nila, yung mga small businesses, sa mga punta kayo sa mga bazaar. Kasi usually pag sa mga bazaar dyan nagpupunta, may mga celebrities din na pumupunta. Kaya parang kumbaga na ikakalat, napopromote. Kaya yun, another good news naman po, para naman ito sa Quezon City residents. Magbibigay po ng 10% discount ang KBM Diagnostics Laboratory and Clinic. Para po yan sa medical consultations, laboratory services at ultrasound services. Para po ma-avail ang promo, ipakita lamang po ninyo ang inyong QC ID. Matatagpuan po ang clinic sa 92 Philinvest Road 1, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Pwede rin po kayong tumawag sa numerong 0999-447-1005. Tatagal po ang promo hanggang August 15, 2024. Para sa updates, i-check lang ang official Facebook page ng QCID team. Ang gandang 10% discount. So, naiisip ko kunyari kung maka 10,000 ka ng ng worth ng pagpapa-check up mo, meron kang 1,000 na discount. Pag 20,000 naman, 2,000, di ba? 30,000, 3,000. Pero i-take advantage natin itong mga ganito. Kasi minsan lang to, hindi naman laging may mga pa-discount, lalo na sa mga diagnostic center. Pero okay din kung punta rin kayo sa MCJ Clinic, di ba? May libre naman tayo. Pero kung malapit kayo dito, take advantage na natin. Malaking discount. Pero kailangan kasi may QC ID. Hindi ko lang sure kung kailangan ba yung physical or meron din kasi tayo sa QC na na nasa online. Hindi ako taga-QC. Kami kasi meron kami niyan sa QC. So, kung pwedeng online, madali rin para dun sa iba. Kasi yung iba hindi pa talaga rin nabibigyan ng mismong ID. So, sana ma-clear din talaga yun. Or i-visit nila yung website kung saan makikita nila yung services na to para malaman nila if pwede ba na naka-online lang even yung ID. Kung may questions naman sila, alam ko meron naman kagad na nag-a-attend kagad sa mga chat support. Yes. Ito naman, attention pa rin para sa mga Q-citizen natin na mahilig naman sa music. Naku, may kilala ko. Particular na sa mga gustong matutong tumugtog ng flute, clarinet, alto saxophone, trumpet, baritone, at trombone. Good news po sa inyo dahil mayroong free online music lessons dito ang Quezon City Symphonic Band na open for all Q-citizens. Kailangan lamang na meron kayo sariling musical instrument at stable internet connection. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, pwede po kayong makipag-ugnayan sa QC Symphony Band sa mga numerong 8988-4242 local 8841 to 8846 at 0949-140-0600. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa kanilang official Facebook page, Quezon City Symphonic Band page. Joshua! Ang requirement, internet at saka may sariling instrument. Siyempre, may wind instrument. Gusto mo may kahatin ka. Medyo mahal. Mag-start ka muna sa flute. Kasi mura lang ang flute. Gusto yung tunog ng flute. Gusto ko saxophone. Pwede ba yung na lang? Bibig ko na lang. Ikaw na lang ba? Kami mga rental naman na ganyan. Actually, dinidisinfect naman siguro nila. Parang okay na ako. Piano na lang pala. Parang may sariling toothbrush. Pero maganda yan yung flute. Actually, tinuturo rin yan sa elementary. Ewan ko ngayon kung tinuturo pa rin yan. Pero madali lang, pwedeng aralin ng mga bata. Si Ian, private school yan. Ano ba yung mga tinuturo instrument? Flute, di ba tinuruan tayo ng flute? Elementary. Tinan mo na, sabi ko na Parang elementary. Pinasubo ko
yan? Hindi talaga ba? Meron yun. Diba C, D, E, F, G, ganun, A, B. Tapos, Parang nabasa lang namin sa mga libro-libro ganyan, pero wala kaming ganun. Ay, oo, parang yung Tinuturo theoretical siya. na music lang. Paano mga yung wala, hindi kayo pinagdala. Music Pero class. wala yung mga actual na instruments na tinuturo. Pag mga, At least ngayon dito, matututunan na siya, di ba? No. Pwede ka na mag-aral niyan, libre. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon mga kasambay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Isa sa most recognizable landmark sa buong mundo ay ang Statue of Liberty na nakatayo sa New York City. Ito ay regalo ng France sa Estados Unidos bilang tanda ng pagiging magkaibigan ng dalawang bansa. Balikan natin ang naging kasaysayan kung paano ito nakarating at naitayo sa New York City sa ating Today in History. June 17, 1885, sa araw na ito ay dumating sa New York Harbor sa Estados Unidos ang Statue of Liberty sakay ng isang French Navy ship. Taong 1865 nang iminungkahi ng French political intellectual na si Edouard de la Boulaye ang pagtatayo ng isang statue para sa Estados Unidos. Kaugnay nito ay idinisenyo ng French sculptor na si Frederick Auguste Bartholdi ang Statue of Liberty na ang nagsilbing modelo ay ang kanyang ina. Itinakda itong maitayo kaalinsabay sa ika-100 anibersaryo ng kalayaan ng Estados Unidos noong 1876. Subalit dahil sa kakulangan ng pondo ay tumagal ang pagbuo sa monumento. Nakumpleto at na-assemble ang Statue of Liberty sa Paris, France sa pagitan ng mga taong 1881 at 1884. Pagkatapos ay muli itong pinagpira-piraso at saka isinakay sa isang French Navy ship na naglakbay patungong Amerika. Dumating sa New York Harbor ang statue na nahati sa 350 piraso at nakalagay sa mahigit 200 crates. Ngunit hindi agad na-assemble at naitayo ang Liberty sa Staten Island dahil hinintay pa na makumpleto ang konstruksyon ng pedestal na pagtitirikan nito. Pagsapit ng October 28, 1886 ay idinaos ang isang seremonya at dedikasyon para sa Statue of Liberty na pinangunahan ni US President Grover Cleveland. Ang Statue of Liberty ay gawa sa copper at iron at may taas na 305 feet o 93 meters, kabilang ang pedestal. Ito ay itinalaga bilang isang national monument noong 1924 at ngayon nga ay isa sa pinakapopular na landmark sa buong mundo. Isa yung Statue of Liberty na parang pag nakita mo, alam mo kaagad kung anong bansa. Tsaka alam mo yung parang yung New York City, parang isa yun sa mga ano talaga landmark talaga na parang kailangan mo puntahan kapag napunta ka ng New York City. Kaya naalala ko meron ako isang napanood na movie. Alam ko, silent film pa nga yata ito ni Charlie Chaplin na doon niya pinakita yung paano siya napunta sa Amerika. Kasi during the 19th to 20th century, naparaming immigrants at saka mga refugees talaga yung pumupunta ng New York. Dahil nga, yun din, parang kumbaga, ina-uphold nila yung symbol nung Statue of Liberty na parang, image of freedom, gano'n. Kaya sa mga taong naghahanap ng refuge, yung mga nasa mga warring countries kasi doon pupunta para magkaroon sila ng panibagong chance in life, yun yung sinasabi nila. Kaya pag nakita mo ang New York talaga sinasabi nila, isa sa mga pinaka culturally very diverse talaga ng mga states sa New York. Sa US, nakikita mo talaga na iba't ibang mga nationalities yun nandoon, makikita mo na andyan yung mga Italians, andyan yung mga Black Americans, andyan iba't iba mga Cuban, mga Latin Americans, marami din. Kaya nakikita mo na, parang nakikita mo na i-embody nila yung yung image nila, 'di ba, ng Statue of Liberty na wala silang parang discrimination dun sa lugar na yun. Parang lahat sila dun. Parang sinasabi nga nila, parang melting pot nga yun ng iba't ibang mga cultures. Pero noon, nung opening ceremony nitong Statue of Liberty, nagkaroon ng mga protest. Isa na nga dito yung mga suffragists. Yung suffragists, mga supporters, advocates sila ng voting rights, especially sa mga kababaihan. Kasi itong mga suffragists, nagprotesta nga sila. Tapos sinabi nila, yung araw daw na yun, hindi talaga siya momentous day para sa Statue of Liberty sa New York. Kumbaga, ito daw yung araw ng hypocrisy. Kasi sinasabi nila na
bakit kayo gagamit ng female figure para i-promote ang liberty, samantalang maraming kababaihan at walang kababaihan nung time na yon na mayroong political liberty, so hindi nakakaboto. So parang sabi nila, napaka-ironic naman daw nung araw na yun. Tapos very hypocrite nga daw yung mga nag-organize nitong Statue of Liberty. Kasi hindi sila magkaroon ng nung time na yon, hindi sila magkaroon ng rights talaga para bumoto. Pero nagkaroon naman sila ng rights, pero ilang years after pa eh. Actually, yun nga yung isa rin sa sinasabi nila na parang hindi daw nakakatuwa, hindi rin magandang tignan, na parang gumamit nga talaga sila ng babae para i-represent yung liberty, pero wala naman silang kalayaan makaboto ang mga kababaihan. Pero at least ngayon naman, napapractice na rin talaga nila yung, kumbaga, yung pagkakaroon ng pagkakataon ng makaboto, di ba? Pero alam nyo ba na yung Statue of Liberty, di ba meron yung 25 windows dun sa mismong head niya na pwedeng akyatin, 345 stairs nga yung pupuntahan yan. Before daw, kahit sa torch, pwede mong mapuntahan. Kaso nga lang, dahil nga nagkaroon ng hindi magandang ang Germany tsaka ang Amerika, isa daw yun sa parang naapektuhan dati nung nagkaroon ng war. Oo. Tapos, yung area na yun nung sa torch, hindi na nila masyadong maayos. So, hindi na rin mapuntahan daw ng mga tao. Hindi na nila pinapuntahan. Tapos, every year, 600 na mga kidlat ang tumatama sa kanya. Kasi nga metal siya. Oo. Nasa gitna rin. Tsaka lighthouse siya, di ba? Nagsisilbi siyang lighthouse para doon nga sa mga tao. Kasi yun nga yung pinaka-purpose na yung sinabi ni Joshua kanina, na kahit na malayo, makikita ng mga tao na kapag nakita nila yung Statue of Liberty, gano'n man sila kalayo dun sa mismong lugar, makafeel nila na ay malapit, magkaroon sila ng hope. Kumbaga, simbolismo rin siya ng pagkakaroon ng pag-asa ng mga pupuntang immigrants sa New York City. Tsaka siya talaga image ng ng Amerika. Tsaka isa siya sa mga or part siya ng World Heritage ng UN World Heritage Site, wherein fina-fund nila yung fina-fund nila para ma-preserve yung Statue of Liberty. Kaya isa siya sa mga talaga kumbaga dapat din na alagaan kasi siya kumbaga identity ng Amerika, di ba? Kaya ang ganda. Tsaka di pala yung color niya pala, dahil pala sa oxidation, kaya lang siya na-green. Akala ko kinukulayan siya ng ganun talaga. Maintain. Iba pala. At least alam ko na. Tsaka na-feature din natin to sa mga di ba, sa mga vlogs, ganyan yung mga travelers. Tsaka alam ko na feature na natin to sa sa trip ko to natin Dahil yung ibang mga kasambahay natin, dream destination din talaga nila itong Statue of Liberty. Pero kayo ba, sino sa inyo ang mayroong dream destination sa Europe naman? Switzerland. True. Marami din. Usually sa mga historical landmarks sa Greece, mga ganyan. Greece. Sa France din, marami. Italy, ganyan. Correct. Sarap kasi kumain din. Pero kung pupunta po kayo sa Northern Europe, ang isa sa hindi nyo dapat palagpasin na puntahan ay ang Tallinn, Estonia, na kabilang sa UNESCO World Heritage Sites. Kabilang sa pwedeng pasyalan dyan ay ang isa sa oldest pharmacy, kung saan makikita ang mga gamot na ginamit noon pang medieval times. Pero bukod dyan, ano pa ang makikita doon? Panoorin nyo dito sa trip ko to! Spring is waving, the days are slowly getting longer, and in this side of the globe, finally the weather is warming up. So for this episode, we will explore a UNESCO World Heritage Site and one of the most preserved medieval old towns in Northern Europe, the Old Town of Tallinn, Estonia. Pero paano tayo makakarating dito? So from Helsinki to Tallinn, sasakay tayo sa Eckerö Line. Pwede ka rin naman mag-plane kasi nasa mga 30 minutes lang naman ang flight time nun. Pero kung gusto mong mamasyal habang nasa biyahe, tara, magbarko na lang tayo. Kasi 2 hours lang din naman ang biyahe nun. After a 2-hour trip, we have arrived at our destination. Welcome to Tallinn! Tallinn
Old Town is surrounded by medieval defense walls and towers. Originally, it has 46 defense towers back in the day, but at present, only 26 have been revived. There are lots of historical museums, beautiful medieval houses, cobblestone streets, and many more sceneries that will fascinate your eyes. Now let's start our journey in the Vero Gates, the entrance of the Old Town. Katabi nito ay defense walls and towers. And if you want to see the top view of the city, you can climb the Hellman Tower, which is located near the Vero Gates. Alam niyo ba na may puso din ang Old Town ng Tallinn? Ito ay ang Town Hall Square. This is where their town hall is located, and it is surrounded by different colorful merchant houses. In the summertime, the area is filled with outdoor cafes, and it hosts the Old Town Day and other medieval festivals. Alam niyo ba na dito rin matatagpuan ang one of the oldest pharmacy in Europe? So, let's check it out. The interesting part is, inside the pharmacy is a museum that features different medicines used in the medieval times. Alam mo ba na sa loob ng pharmacy museum na ito ay matatagpuan ang pinatuyong dumi ng aso na pinaniniwala ang gamot laban sa pandemya noong medieval times. Next stop, Tompia Hill. Tompia is a limestone hill in the central part of the city of Tallinn. Makikita din dito ang Tompia Castle kung saan nandoon ang Estonian Parliament at ilang mga embassies. Alam niyo ba na ang national anthem ng Estonia ay katono ng anthem ng Finland? Yes, that's true. Kaya nga Little Finland ang tawag ng ilan sa Estonia. One of the fascinating facts is naiintindihan ng mga Estonian ang Finnish language, pero hindi naiintindihan ng mga Finns ang Estonian language kung hindi nila ito pag-aaralan. Speaking of towers, this is the Kirk and the Kirk Tower and Bastion tunnels. One of the medieval towers that has underground tunnels that gives insights to the defense history of Tallinn. After long walks, for sure gutom na tayo. But don't worry, there are many restaurants that serve different kinds of cuisines around Old Town. From fast food to fine dining ay meron dito. And if you want to taste a blast from the past, we recommend you to visit Olde Hanse. Isa sa pinagmamalaking restaurant na matatagpuan dito sa Town Hall Square ay ang Olde Hanse. A medieval vibe restaurant that serves medieval food. Here, you can have a taste of the food that was served back in the 14th century. Tallinn Old Town is rich in history and one of the many attractions that you can enjoy in Estonia. And if you want to explore more of the modern side of Estonia, then see you in the next episode. Sana ay nag-enjoy kayo sa medieval vibe ng town na ito. Until next time mga kasambahay! Bye! Ganda. Sa video pa lang gusto ko nang pumunta. Pero ang Europe trip kasi talaga pagka kailangan mo talaga siyang pag-ipunan ng sobra-sobra. Kasi mahal. Especially siguro kung wala ka ring accommodation na mapupuntahan dyan na libre ka. So, kailangan talagang pag-ipunan. Pero worth it naman siguro talaga. Kasi kung makikita mo pa lang, parang sa view pa lang, busog ka na di ba? Napakaganda rin. Tsaka yun nga, yung mga pinakita ng mga historical sites. Dagdag knowledge sa'yo plus experience. So,
sobrang napakaganda, unforgettable na experience yan kung makakapunta ka talaga. Tsaka makakamit ka ng ibang tao, di ba, na hindi mo normally nami-meet, di ba? Malaki rin yung nun. Kumbaga, hindi kasi sa language, tsaka sa culture, di ba, sa culture nila. Kumbaga, malaki rin yung magiging nun sa'yo. Kumbaga, ambag nun sa'yo, marami kang matututunan din dun sa mga makakasalamuha. Tsaka yung mga culture doon na parang, kumbaga, bago sa'yo, bago sa paningin mo na, yun nga kanina yung nakita ko, parang mga nakikita ko lang sa mga wallpaper, sa mga painting, ganyan. Kasi yung mga structure ng mga building. Kumbaga, kumbaga, masarap din sa mata na makakita ka ng bago. Tsaka yung makaalam ka ng bagong kultura naman ng mga ibang bansa na hindi lang dito ka sa Philippines na, kumbaga, yung mga nakikita mo. Kaya maganda rin mag-explore sa travel na yan. Pag nakakakita ka ng mga ganyan, mga travelers, may inspire ka na parang, ay, gusto ko pang mag-work para maka-travel. Naalala ko nung sasabi mo ngayon, sabi mo nakikita mo lang sa mga paintings or ano ba yun? Wallpaper. Naalala ko kasi may mga artists before ng mga sikat na artists na nagpipaint sila ng mga landmarks or mga buildings ng mga unang panahon. Tapos meron nakita na parang kino-compare yung painting nila during nung time na nagpipaint sila noong 1800s, ganyan. Tapos yung preserved na current picture nung lugar na yun, pinagdidikit ng gano'n. Nakikita mo na parang buti yung iba na preserve nila kasi halos ganun pa rin talaga yung itsura nung, alam ko meron dito sa England yata parang isang kalye doon na pinaint before nung isang sikat na painter, tapos pinagdikit na ganun pa rin yung itsura na parang yun yung mga magandang punta kasi rich din talaga yung Europe sa mga gantong arts kasi di ba isa sa mga sikat na mga artist painters talaga galing Europe talaga. Kaya isa sa mga inspirations nila before talaga yung parang yung mga mundane na ano bang tawag doon, yung mga scenario sa araw nila. Kaya minsan napipaint nila kunyari yung isang bridge na to or yung river na to, tapos bilang magiging sikat na siyang landmark doon kasi ito yung pinaint ni ganyan, ito yung pinaint niya doon sa painting niya. Parang ganda puntahan ng site kung saan siya kung yung pininta niya mismong site na daanan mo rin, puntahan mo rin or i-paint mo rin kung gusto mo, kung kaya mo, di ba? Parang yun yung sana lahat ng mga sites na gano'n mapipreserve. Actually, nakakatawa nga rin, may napapanood din ako yung makita ko sa social media, even sa Japan, di ba yung mga anime? Di ba, minsan talaga binibase nila dun sa mismong lugar na nakita nila sa Japan, tapos same ng itsura. Parang ang galing lang na dati na pinapanood mo lang yon or kaya nababasa mo lang yon kasi nakamanga siya, example. Nakakatawa na pwede mo pa rin talagang makita talaga sa totoong buhay. Actually, yun nga rin, di ba, naging isang reason ko nung nag-travel ako. Kasi gusto kong puntahan yung filming location naman ng mga drama na napanood ko sa Korea. So parang pag nandun ka na, ay, ito na ako dito, nag-umacting yung mga artista na favorite ko. So parang very yung experience niya na natapakan mo rin yung tinapakan nila. We breathe the same air, ganyan. Kaya ang ganda rin talaga na ma-preserve yung mga ganitong mga, kumbaga, rich and tourism, di ba, ng mga lugar para ma-explore din ng maraming tao. Saka kahit ng mga bata. Oo, ng mga bata. At saka sinasabi rin, di ba, pag mga bata tayo, mas maganda daw mag-travel na habang bata. Tsaka nung bata rin tayo, di ba? Malilit pa lang tayong mga bata. Tinuturuan na tayo ng paggalang naman sa magulang at sa mga matatanda. Lalo na dito sa Pilipinas kasi bahagi yan ng kultura natin. Ang nakakalungkot lang sa panahon ngayon, dumarami na yung mga anak na pasaway at lumalaban sa mga magulang. Gaya na lang ng mapapanood natin ngayon sa ating Kristiyano drama. Sa'yo? Yun, naglalaro lang, tapos nagkainitan. Ano ba naman yan? Maupo ka dito, kukuha ko ng yelo at gamot. Napapadalas na ang away mo. Diba, sinabi namin sa'yo, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao? Hindi ka nga dito.
Tignan mo nangyari sa'yo. Sana hinayaan mo na lang. Pasok na ako sa kwarto. Ay, ano ba yung support na yan? David, anak, kakain na. Ma, mauna na kayo. Naglalaro pa ako eh. Huwag nang matigas ang ulo. Oras na ng pagkain, tsaka diba, matagal ko lang sinabi sa'yo na itigil mo na yung violent games na yan. Pag di mo pa tinigil yan, itatapon ko lahat ng gadgets mo. 1, 2. Ma, ano ba? Wala ba akong kalayan sa bahay na to? Lahat ng ginagawa ko hindi pwede. Please lang, give me space to. David! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi porket nagkakaisip ka na, kaya mo na akong sagot-sagutin. Magulang mo pa rin kami. Saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo. Bastos kang bata ka? Hindi ka naman pinalaki ng ganyan. Wala ka ng respeto sa mama mo. Saan ka pupunta? Biyahan niyo nga ako. Kaya mo siya nang matuto. Ayun ba yung mayabang na nakaway nyo kanina? Oo, yun eh. Ako po, kuya. Ako pakaangas, kala mo kung sino. Eh, ano pa inaantay natin? Simulan na natin yan. Come here! Wait, guys, stop! We have to go now. It's about to start. Okay, come on, let's go. David! David, let's go. It's about to start. Hello mga bata, ngayong araw may pag-aaralan tayo tungkol sa pagiging isang mabuting anak o isang mabuting bata. Paano ba ang pagiging isang mabuting bata? Yes, Sis Brielle. Sis, dapat igalang po natin ang mga magulang natin. Tama! Ano pa? Yes, Sis Elish. We should obey our parents. Very good! At para mas maunawaan po natin ito, pakinggan at panoorin natin si kapatid na Ellie. Ang karamihan sa kabataan kasi napabayaan na hindi tinuturuan mula sa pagkabata. Ang kalooban kasi ng Diyos ay mula pa sa pagkabata, gaya ng aming mga kabataan, tinuturuan na namin ang salita ng Diyos. Walang kasama ang mangyayari sa isang anak na matalimahin at magalang sa kanyang magulang. May proteksyon ka ng Diyos eh. Ang Diyos kasi ang nangako na pag iginalang mo yung magulang mo, tinalima mo, ay may pangako siya, yayaon kang mabuti at mabubuhay ka ng malaon sa lupa. Ang mga anak na matalimahin sa magulang, ligtas sa lahat ng kasamaan sa buhay. Salamat sa Diyos, mga bata, sa mga aral na ating napapakinggan. Alam niyo po ba ang pakikinig natin ng mga salita ng Diyos ay bumibili tayo ng katotohanan? Paano po yun, sis? Dahil kapag bumibili tayo, ang ibig sabihin ay nakakapag-ipon tayo ng katuwiran. Kaya habang tayo ay bata pa, makinig kayo ng makinig at huwag ninyong pababayaan hanggang sa inyong pagtanda. Kaya mga bata, ituring natin itong kayamanan na may tatago natin sa ating puso. At syempre, dapat natin itong sundin para huwag po tayong mapahamak. Naunawaan niyo po ba mga bata? Opo, Sis Abby! How about David? David? David?
Tapos nagising ka na. Ang tagal-tagal mo na natutulog. Pinag-alala mo kami masyado ng papa mo. Ma. Pa. Kamusta na anak ang pakiramdam mo? Tawarin niyo po sa mga nagawa ko pong kasalanan. Alam ko po naging masama po ako anak sa inyo. Ang mahalaga, okay ka na. Huwag mo nang ulitin anak ha. Hindi namin alam ang gagawin kung anong mangyayari sa'yo masama. Sorry pa kung hindi po nakinig sa inyo. Anak, napakahalaga na maingatan natin ang lahat ng aral na ating naririnig at huwag itong pababayaan. Tandaan mo anak, ang sabi ng Diyos, kung sumunod tayo, ay ligtas tayo sa anumang kasamaan sa buhay. Opo, ma. Pa. Salamat po sa lahat ng paalala niyo po. Okay, Daniel, pasa ang bola kay Chris Bim. Saka mo pikan si David. David, cut ka dito. Receive ng bola kay Chris Bim. Drive strong to the basket ka. Kurt, stationary sa ilalim, ready for the rebound. Okay? Got it? Let's go team. 3 on win. 1, 2, 3, ready! Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Kawikaan 23:23. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Efeso 6:1-3. Obey and be respectful sa mga parents natin. Kasi dapat magkasama yun yung kumbaga, obedient ka and respectful ka. Pwede kasing obedient ka lang pero di ka respectful. Katulad ng kunwari, sumusunod ka naman sa mga utos ng mga magulang mo. Pero yun nga, may pagdadabog, may maririnig kang bulong-bulong pa, di ba? Kaya dapat magkasama yun na obedient tayo sa magulang natin and respectful tayo. Kasi utos yan utos sa Bible, di ba? Igalang natin ang mga magulang natin. Tsaka makikinig tayo sa mga payo nila, lalo na kung yung mga magulang naman natin hindi kumbaga mga mababait na tao naman, di ba? Makikinig tayo sa mga payo nila. Kasi sa akin nakikita ko, na lagi ko sinasabi rin dito, no, na kumbaga sa laro, sa mga, ang tayo parang mga newbie pa lang tayo sa game, pero sila mga grandmaster na, mga ganyan. Kumbaga, ang tataas ng mga levels sila. Kaya may mga quest sila kumbaga or mga kumbaga stages sa buhay na napagdaanan nila, which is sabihin natin hindi naman sila naging successful dun, pero may ma-share sila sa atin na kumbaga mga experiences or mga tips kung paano gawin or puntahan yung mga daan sa buhay ng tama. Kasi di ba natuto tayo sa mga pagkakamali nila. Kaya makikinig tayo sa mga nila, sa mga payo. Meron kasi talaga ngayon sinasabi nila na yung mga kabataan is sobrang dependent naman sa internet, ganyan. Kapag may mga hindi sila alam, sa internet na lang instead sa magulang. Kasi sa magulang, ang makuha nating advice, may pag-ibig yan di ba? Iba yung advice ng magulang kaysa sa mga kaibigan, ganyan. Kasi sila yung talagang, kumbaga, malalaman, matutunan mo na may pag-ibig yung mga nila, advice nila. Kaya makikinig tayo. Tsaka syempre, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, let's be obedient and respectful sa mga magulang natin.
Saka wala namang hiniling yung mga magulang natin na ikasasama natin. Kumbaga wala silang gusto kundi ikabubuti natin. So ano man yung maipayo man nila sa'yo, na hindi man siguro maging successful para sa part mo, sa kanya naging okay, pero alam mo na hindi yun dahil sa gusto ko niya mapasama. Sinare niya yun sa'yo dahil alam niya yun yung ikabubuti mo. Kaya makinig tayo sa kanila. Nasa sa atin pa rin naman sa dulo kung anong pipiliin natin, di ba? At least pinakinggan natin sila, nakuha natin kung ano yung suggestion nila. Pero sa kaduluduluhan naman kasi, ikaw pa rin ang pipili, ikaw pa rin ang magde-decision para sa sarili mo. Pero lagi kong paniniwala ko rin talaga yan, yung magulang natin talaga. Wala yung ibang gusto kundi yung ikabubuti natin. And from K-Drama, dito naman tayo sa ating MCGI Cares. Patuloy sa paglibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang 4 na mobile dental and optical clinic ng Members Church of God International para magbigay ng libreng dental and optical services sa ating mga kababayan. Isa sa mga napuntahan nito ay ang bayan ng Santo Tomas sa Batangas. Panoorin natin ito. Ang layon ko po para po ipacheck up ko po yung mata ko kasi malabo na po yung paningin ko pag malayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos ng marami po sa pagkakataong gaya nito. First time ko po ngayon ng ganito pong avail po ng gantong pa-check up po sa optical po. First time ko po, pero napakasarap po sa pakiramdam. Kasi sa buong ibang mga ano po, ito lang po talaga ang merong libreng pa-check up ng optical vision sa mata. Salamat po sa Diyos. Ang layon ko po para makapunta po dito ay para po ipacheck up ko po yung mata ko kasi minsan di na po malabo na po yung paningin ko pag malayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos ng marami po sa pagkakataong gaya nito. Para na makapagtulungan ako nga makapagabot ng ngipin at saka ang paningin ko. Ay, natulungan ako ng Diyos pagi kay Brad Daniel. Ayun, napakabuting pagkakataon talaga na magkaroon ng ganitong proyekto ng MCGI. Talagang magkakaroon na ng relief yung struggle na sobrang sakit ng ngipin ko. Ang kapatid talaga nagkakaisa sa pagtulong. Mga kapatid man o hindi kapatid. Salamat sa Diyos sa isang kapatiran na katulad nito. Ang dami nga nagtatanong, paano nyo nagagawa yan? Hindi naman namin gawa yan no? Biruin mo, karamihan sa atin mahihirap. Ay, ang ginagastos natin sa ginagawa natin, yun lang dental and optical mobile natin Kung wenta ka lang, halimbawa, i-quantify mo, kung ku-quantify mo, 1.5 million every day, 20 days in a month. Pag-iisipin mo, sabi nga, Paano nangyayari yun? Para ka na lang nakakita ng maliit na bata na bumubuhat ng napakabigat na kahit yung malaking tao na nagbabarbel hindi niya kayang buhatin. Alam mo that there is a power behind that. Yan. So sa mga kasambahay natin na nangangailangan ng atensyong medikal, lalo na rin sa dental, alam naman natin kung gaano kamahal na ngayon. Mababa na ang 700 sa simpleng, kumbaga sa bunot pa lang, di ba? Kaya kung sakali mapadaan sa inyo itong MCGI Mobile Dental and Optical Clinic, makapagpa-check up din kayo. Kasi meron na tayo niyan talaga nag-ooperate sa Luzon, sa Visayas and Mindanao. And actually, 4 na nga, di ba? 4 na yung ginawa natin na ganyan. So every time na may pagkakataon na makabisita sa inyong lugar ang MCGI
optical, dental, and medical clinic. Kumbaga, gawa tayo ng, paraan din na magamit na natin yung mga time na yun para makapagpa-check up tayo. Kasi wala pong libre, wag po kayo mahihiya kahit hindi namin kayo karelihiyon, hindi namin kayo kilala talaga. Okay lang po yan, libre po para sa lahat itong atin pong ibinibigay sa ating mga kasambahay. Salamat sa Diyos na hindi lang naman dito sa mga mobile. Kung meron naman tayo, malapit naman tayo dun sa mga charity centers natin. Meron tayo dyan sa Apalit, Pampanga, at meron tayo sa Marikina. Kung malapit sila doon, pwede silang pumunta sa Marikina every Friday. Sa Apalit naman, araw-araw naman yung diagnostic center natin na libre lahat ng mga medical consultation na pwede nilang i-avail doon. Alam na nga, syempre, sabi nga ni Kuya, di ba, yung sa dental talaga, di ba, isa yun sa mga blockbuster sa Marikina, di ba? Kaya sa mga kasambahay natin na, syempre, nagtitipid sila, ito yung isang maliit na paraan naman na awat tulong ng Diyos na matutulong natin sa kanila. Ngayon naman, we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Iyon. Good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. And of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. Kung gusto mo ng buhok na natural ang ganda, sa Natural One Salon ka na. Check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms or at www.naturalonesalon.com for a branch near you. Natural One, ang #1. Yon, and also we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And gusto ko lang din pong batiin ang aking Mommy Virgie ng happy 31st Sabbath anniversary. Wow! Happy Sabbath po, Happy Sabbath, Mommy Virgie. Ay, binabati ko rin pala yung mga lola ko sa Italy, Mami Cora. Good morning. Palagi kasi nanonood, tatampo sa akin. Hindi mo naman ako binabati. Lagi ako nanonood. Ako din yung lola ko. Mali mo, sama ka sa Italy. Di ba gusto mo makapag- Kaya ka shout out ko na. Ito naman, thank you sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Happy Monday, mga kasambahay. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya! Holiday!